Magandang araw. Ako si Ross. Ako si RJ. Ako naman si Lloyd at kami ang makakasama ninyo sa isang makabuluhang paglalakbay ngayong araw. Guys, saan naman tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa Alberto Mansion, Lloyd. Pero Ross, bakit nga ba tayo pupunta doon? Pupunta tayo doon para mas matuklasan natin yung connection ng bahay na ito sa buhay ng isa. O siya, tara na. Ang Alberto Mansion ay pagmamay-ari ni Don Lorenzo de Alberto, ama ni Teodora Alonso at lolo naman ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Si Don Lorenzo de Alberto ay naging kapitan noon ng Binyan sa taong 1844. Sa loob nito, marami tayong makikita ng mga antigong gamit galing sa panahon ni Don Lorenzo de Alberto tulad ng mga antigong cabinet, radyo at orasan. Makikita rin natin sa loob ng bahay, base sa pagkakagawa nito ang kaibahan ng disenyo at arkitektura noon sa ngayon. Bagamat alam na ng lahat na nagkaroon ito ng parte sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi ito nakatakas sa pagtatangka ng mga tao na sirain ito. Noong Hunyo 2009, nagkaroon ng mga pagbabanta sa demolition nito para ilipat sa Bagak, Bataan. Ang United Artists for Cultural Conservation and Development naman ay nauna sa pagkakaroon ng malawakang pagwewelga. Kasama ang lungsod ng Binyan na huwag ituloy ang demolition at paglilipat nito. Sa taong 2017 naman ay talaga nang inilipat ang pagmamay-ari ng Alberto Mansion sa pamahalaang lungsod ng Binyan para ito ay restore para sa mga susunod na panghenerasyon. At ngayon ay nakikita at pwede pa rin itong puntahan ng mga tao. Ngayon na alam nyo na ang kasaysayan at kung ano ang mga makikita sa Alberto Mansion, tayo ay maghahanap at magtatanong ng mga tao tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral kay Rizal. So ayun, dahil nakita nyo na yung itsura ng Alberto Mansion, nandito tayo para mag-interview. I-interview si Kuya. Ano pong Bernie. Kuya Bernie. So para po sa unang tanong natin, dapat po ba pag-aralan ng buhay ni Rizal sa eskwelahan at bakit? Dapat to kasi bilang na sinuliro, kailangan alam natin ang istorya ng kanyang buhay. Dapat na bata hanggang sa pagdamta ay mga magandang nagawa ka sa ating bahay. Lalo na sa birth of Philippines. Para po sa sunod ni Kaka, ano po ang tulong nung naging kaalaman niyo tungkol po kay Rizal sa buhay niyo? Alam naman natin na si Rizal ay maraming kaalaman sa mga lingwahe, sa naging doktor din sa opisina, bago yung pagmamahal niya sa bayan, siyempre yun ang kauna-una na malaman natin na bilang isang Pilipino, dapat mahal natin ang ating bansa bago mahal din natin ang ating mga magulang dahil yun na nakita natin kay Rizal, no? Pagmamahal sa bansa at sa kanyang magulang. At kaya siya naging national hero. Dapat ba pag-aralan ng buhay ng Para po sa akin, dapat po pag-aralan dahil sa mga naging contribute po ni Rizal, which is yung mga novels na po, which is napag-aaralan natin sa Pilipino, yung mga contribute na sa masaysayan na napag-aaralan nila mga sa atin sa Teka series dito, aralin pa niyo. So sa last question, ano po yung kaalaman? Yung kaalaman niya na naitulong sa akin ng buhay ni Rizal, ako, tungkol po sa kasaysayan, which is nakaka-affect po siya sa sarili ko para huwag manipaliin sa kanila ang ating bansa. Ngayon, at dito naman natin matutuklasan ang bahay ni Rizal. Ang paglalakbay sa bahay ni Rizal ay nagbibigay ng isang sulyap ng pagpalaki ni Rizal at sa konteksto ng kultura ng kanyang panahon. At ang aking mga natutunan na bago ay nakita ko ang ginamit ni Rizal na panulat, nalaman ko kung ano itsura ng kanyang bahay, at ngayon lang ulit ako nakakita ng mga lumang kagamitan kumpara sa mga ginagamit natin ngayon.
So when I work as a professional, I believe that the information I've learned from the Rizal course will greatly benefit my job. It's not only given me a deeper understanding of Philippine history and culture, but it's also given me useful skills and views. My research and analytical abilities have improved as a result of the course, so mas naiintindihan ko na agad yung mga mahirap na lessons or topics na makatulong sa akin para maintindihan ko and ma-overcome ko yung problems na mararanasan ko. And I am motivated to approach my work with a solid ethical basis, encouraging good influence and making a meaningful contribution to the communities. Then, as I serve by Results Campaign for Justice, Equality, and Education. As a student na nag-take ng SS041 or the Life and Works of Jose Rizal subject, ma-honor ko ang ating pambansang bayani sa pamagitan ng patuloy na pagsunod sa kanyang kagustuhan at yun ay yung maging isa akong mabuti at mapagmahal ng mga mayang Pilipino para sa bansa. Sa tingin ko ay sapat na yung ganitong way para ma-honor ko siya dahil naniniwala ako na si Jose Rizal nais lamang niya na bumuti ang kalagayan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. Pagdating naman sa pagbabago sa value system or sense of nationalism, habits and daily lifestyle, ang nagbago sa akin is yung mas napahalagahan ko yung buhay ni Jose Rizal as an ordinary person. So dati kasi parang sobrang taas ang tingin ko kay Jose Rizal na napapaisip akong sobrang mahirap siyang abutin or gayahin. Pero nung naaral ko yung mga bagay tungkol kay Rizal sa subject na to, na-realize ko na isa lamang din pala siyang ordinaryong tao na may sarili ring mga hobbies or kakulitan sa kanyang buhay at hindi lamang ito puro kaseryosohan. So magmula na na-realize ko na kahit bilang isang estudyante pa lamang ako ngayon, ay posible rin na maging katulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.